Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, yung Kinside. Bago po natin panorin po yung mga kakasuhan sa Sandigan Bayan or magiging plunder ay yung kay Remulla. Isa muna diyang subscribe at like sa aking channel. Alam niyo mga kababayan ko, ang sabi ni Remulla, uulanin daw ng mga kaso yung mga senador, di ba? Ang lupit. Ang lupit. Uulanin daw ang kaso mga senador. Pero alam ko naman kakasuhan na nila dyan. Halos lahat po ay mga kaalyado ng mga Duterte. Siyempre, malapit na po ang impeachment trial laban kay Duterte, kay BP Sara. Siyempre, gagawa sila ng paraan para mawalan sila ng buto or numero sa Senado. Wala nang patumpik-tumpik pa ito mga kababayan ko. Ito na po yung litanya ni Boyeng Remulla sa kanyang press briefing. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then any clue dun sa isang yung senator for this week? Any clue? Mr. Marcoleta, definitely. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Pagsasampayan ng kaso na, sa Sandigan na yun. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Yun nga, for PI. For na. Reso. For PI na. For PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad. So mga kababayan ko, di ba? Yung matatandaan yun, di ba, na naglabas ng statement si Pulong Duterte tungkol po sa kaso ni Marcoleta. O ngayon anong lumalabas? Ang dami di ba ng gigigil, ng nagsasalita na hindi naman daw totoo daw. Wala naman daw lumalabas na na mga warrant of arrest kay Marcoleta. Di ba? Sabi niya ni Pulong sabi ng mga ng mga kontra kaalyado ni ng mga Duterte. Wala, asan ba yan? Asan daw yung mga asan daw yung warrant of arrest kay kay Marcoleta? O ngayon, sinabi na ng totoo ni Boyeng Remulla, which is totoo talaga yung sources ni Pulong Duterte. Na totoo talaga. Ibig sabihin, hindi man nangangahulugan na sinabi ni Pulong Duterte agad-agad lalabas yung warrant of arrest. Ibig sabihin, lalabas na nga. Ibig sabihin, mayroon ng warrant of arrest na lalabas. Ay ngayon, pinatunayan na ni Remulla na meron nga daw meron na talagang warrant of arrest na lalabas this week. Diba? So, nako, ang lupit. Kaya, lahat na lang ipapakulong ng gobyerno ng administrasyon. Utos ng administrasyon yan. Hindi naman gagalaw yan si Remulla kung hindi utos ng ng administrasyon. No? Ito, ipagpatuloy po natin. Tuloy-tuloy ang correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung case Escudero? Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Sir, I'll stay lang with, I'll stay lang with the... At tapos pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be
we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Di pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Yan sinasabi ni Remulla pa ni kasinungalingan. Tinanong siya kung lahat daw ng mga minority daw binabawasan ng ni Remulla. Kasi tingnan mo, binabawasan. Oo, talagang totoo binabawasan yan. Lahat sila may kaso. Lahat sila po may kaso yung mga minority. Kasi nga numero yan labanan dyan po sa impeachment trial. Numero, kapag walang numero, edi talo na si BP Sara sa impeachment trial. Hindi na siya makakatakbo sa 2028 na election time. Di ba mga kababayan ko? Kaya ngayon ginagawa ngayon ni Remulla. Ang ginagawa ni Remulla, lahat po tinatanggalan niya ng pakpak ng mga senador para hindi makabuto. Tignan mo. Ito si Joel Villanueva, kung matatandaan yung mga kababayan ko, pati si Chis Escudero. Sa totoo lang, nakapinding lang yan ang nila, nakapinding lang ang kanilang kaso diyan sa Sandigan Bayan o kung saan pang mga korte na isasampayan. Kaso lang naglabasan, 'di ba, nag-viral, naglabasan yung mga mga statement diyan na bakit si Villanueva pati si Escudero wala pang kasong wala pang kasong pinapile. Siyempre 'di ba, umanib sila sa majority. Ngayon siyempre ang mga tao hindi mapipigilan pati yung mga netizen na dapat walang bias, walang kinikilan. So ngayon napipilitan siya na magsabi na mayroong kaso daw si Remulla, Escudero at si Villanueva. Pero sa tingin ko sa akin, muro-muro lang yan. Yung kakasuhan yan. Unahin nila talaga yan. Yung unahin nila, yung mga makakabawas sa boto ng mga minorities. Yung mga minority diyan, si Cayetano diyan, si Marcolita, si Robin Padilla at kung sino pa diyang mga minority. Talagang kailangan nila yung bawasan yan kasi nga para hindi makaboto sa impeachment trial. Kasi nga, ilang taon na lang, isang taong kalahati na lang, butuhan na ng presidential election na, di ba? Kaya ang ginagawa yan ni Remulla, hindi yan kagagawa niya ni Remulla yan. Ang ginagawa ni Remulla, yan po ay utos po ng palasyo yan. Kung matatandaan nyo, sinasabi rin niya ni Amy Marcos na yan po ay kagawan talaga ng administrasyon. Kaya sabi ni Amy Marcos, di ba, naiiya daw siya sa nangyayari. Instead na mabura yung nagiging yung nangyari noon sa panahon ng kanyang ama, sana mabigyan ng hustisya o mapapaganda ang posisyon ni Bongbong Marcos Jr. pero sa totoo lang lalong lumala. Kaya ngayon nangyayari po ngayon sa administration ngayon po ang lumalabas yan sa Remulla kung sino pa yung mga Poncio Bilato, yan po ay mga galamay lang ng administrasyon pero sa totoo lang po utos nila lahat yan sa palasyo yan. Utos nila. Tignan mo, alos lahat na lang kinakasuhan ng administrasyon, lahat, tandaan nyo, lahat mo ng mga kaaliado ni Pangulong Duterte, lahat kinakasuhan nila. Tingin ko wala na yatang matitira dyan. Baka nga kahit nga si Amy Marcos, kasuhan pa nila yan para maalis lang yan sa sa minority. Kasi nga malapit na. Kailan ba yung impeachment trial? Ang impeachment trial ayon po sa ayon po sa balita ay sa July 6 kung matutuloy. Kasi tapos na kasi yung marking nila sa pre-trial, di ba? Kaya ngayon nangyayari na iniisa-isa nila. Sino nang iniisa-isa ni Remulla? Ang iniisa-isa nila talaga yung mga kaalyado ni BP Sara dyan sa Senado. Ilalo pang minority. Tignan mo, sinimulan nila kay Jinggoy Estrada. Ngayon, sino pong isusunod nila this week? Ang isusunod nila ngayon si Marcolita. Akala nyo maganda yun? Hindi maganda yun. Pero ngayon, mga tao, atat na nasa na ang tagal pa dumating ang 2028 na magkaroon po ng eleksyon na. Kasi nga talaga nakakasuya na talaga yung Pilipinas. Sobrang taas na yung mga bilihin talaga. Hindi na tayo hindi na tayo makagalo masyado sa sobrang mahal na mga bilihin. Kawawa naman yung mga tao sa mga laylayan. Di ba? Hindi nila iniisip yun. Wala nga ako nakikita mga big project na ginawa ng administration. Ano ba mga big project na ginawa ng mga administration? Wala. Di ba? Mga kababayan ko. Tapos ngayon pag yayabang nila, magkano na ngayon ang palitan ng dolyar? 61 na yata ngayon ang palitan ng dolyar. Kaya sa mga kakapwa ko OFW, maganda pakinggan sa mga abroad kasi malaki yung palitan. Pero nakakaawa po dito sa bansang Pilipinas kasi nga tumataas po yung bilihin po yung mga bilihin dito sa Pilipinas at ang binibili natin nagkakaroon po talaga ng ng increase kasi sobrang taas talaga ng yung bilihin talaga lalong mga bigas, yung mga essential sa mga bilihin dito sobrang mahal po sa Pilipinas ngayon. Kaya ngayon tignan niyo unti-unti na ngayon nagkakaroon ng mga kaso kung sino-sino mga Poncio Pilato na lang kinakasuhan. Yan tanong diyan, tanim kaso yan. Hindi ako naniniwala sa mga kaso nila binibigyan ng mga plunder. Tignan niyo si Romualdez walang kaso kahit isa walang kaso hindi na kinasuhan si utang ina.